bilang PDP at bilang Team Duterte po, ano pong tatlo or pwedeng ihalin tulad na batas na pwede po ninyong magawa na sabihin po natin nagawa ni Pangulong Duterte? Or yung tinatawag na Duterte Legacy, ano po yung tatlong batas na possible po ninyong ihain na pagpapatuloy ng Duterte Legacy? Pag inisip mo kasi si Pangulong Duterte, ano ba yung best of the best of the Duterte principles? Anti-crime, Yes. anti-corruption, Yes. anti-drugs. Yes. Nandyan, yan. Yan tatlo. Okay. Anti-crime. Thank you, sige po, punta kayo. So yan, dyan hihilera yung mga batas natin. Pero ano yung specifics? Ano yung specifics natin sa anti-crime, anti-corruption, anti-drugs? Simulan natin sa anti-corruption. Dahil sa anti-crime, nandiyan na lahat ng batas. Enforcement na lang. Sa anti-drugs, nandiyan na rin enforcement na lang. Tama? Pero yung anti-corruption, meron pong kulang. Isa lang. Isang batas lang. Okay? Ang pagpasa po ng budget is a secret process. And it should not be. Therefore, we have to enact laws and internal rules sa Congress para yung pagpasa ng batas hindi dumadaan sa kamay ng mga hinayupak na kurang. Yes. Yun ang kailangan natin gawin. Di ba? Akala nyo, ganun lang ba yun? Oo, ganun lang yun. Kasi nga, kaya ko in-explain sa inyo yung paggawa ng batas eh. First reading, second reading, ginaganon. Alam niyo ba kung minsan, may version doon, may version dito, may version doon, iba-iba pinipirmahan nilang version. Tayo lang pwede tayo gumawa ng Google Drive ngayon, di ba? O, gawa ka ng Google Drive, i-share natin lahat yon. Tapos, hindi natin mababago yun, nakalock yun. Pipirma ka lang or hindi. Hindi ba dapat ganun? Hindi ba dapat encrypted ang mga files para hindi mo siya kayang baguhin? Tapos, pag akyat sa presidente, hindi siya dumaan sa mga broker. That's how we solve corruption. That's also how we solve everything as criminality, drugs, and everything. Kasi ibig sabihin, pumapasa yung batas according to the intent of the lawmakers. Very well said, Attorney. Very well said, Attorney. Next question po natin from Sir Jojit Magalong. Pamangkin ni Mayor Magalong. Good morning, Attorney. Morning. Basic question po. Actually, ito yung sa ano namin, sa parang circle of friends namin, kaya po ngayon palagi. What are your plans? Kasi about sa nagiging problema natin, ang laki ng loss natin, especially because of traffic. Diba? Kumbaga, time yan eh. Nalilate ka sa opisina, lahat apektado dyan. So, what are the things that you have in mind if you'll be dealing with traffic? Yung mass transport has tinutukan na yan ni Pangulong Duterte. And to be fair to other administrations, tinutukan na. Ang problema nga, bumabalik ulit sa korupsyon. Bakit? MRT Line 7, for example, tinigil. Tama? Yes. Or may tayong, kunyari, X-project na lang. Kahit anong project yan. May foreign loan na. Diba, naintindihan nyo naman yun, yung concept ng foreign loan. Alam na, tatalino kayo, pero yung viewers nyo, gusto ko alam lahat to. May foreign loan. Pero to ensure the performance of that project, meron counterpart financing yan from our end. Tama? So, babudgetan ng ating Congress. Halimbawa, parang tayo, pare, foreigner ka, ako, Pilipino, o gawin natin itong daan dito, pautang. Pero may tubo ka dito para hanggang mabayaran ka. Paying 100 million. Okay? Billion, 100 billion para makatotohan. 100 billion ha. Pero 5 billion, meron din kami. Meron din kami 5 billion talaga namin. To ensure na meron kaming stake in this. Okay.
Eh pagdating ng next administration or kahit ng next budget season na, kunin muna natin yung 5 billion. Saan natin lalagay? Akap. Yes. Para pogi tayo. Di ba? Eto ngayon, sasabihin nila, bridge contract. Meron tayong usapan, bilawin ninyo. Okay? Nawawala ng, hindi natutuloy yung project. Sasabihin lang, hindi, delayed lang naman kasi kinukuha pa yung right of way. Ganyan. Eh, pag nung panahon ni Duterte, ang bilis kumuha ng right of way. Yes. Because right of way is a matter of political will. Kung meron kang matikas na presidente, walang mga corrupt na appraiser, mga ganun din. Kunin niyo yung daan na yan. Eh sir, kasi may matigas na ulo dun na lupa daw nila yan. Bayaran niyo kasi ng tama. Para bigay sa atin. Para sa ikabubuti na ikararami. Ganon nung panahon ni Duterte. Eh ngayon, sir, may nakaharang dun eh. Ganun ba? O sige, delay muna natin project. May nakaharang pala eh. Anong klaseng leadership yun? Diba? Hindi po ako namumuna. Ang sa akin lang, ayaw niyo bang gumanda yung Pilipinas? Diba? So, to answer your question, nandiyan yung projects. Naka-drawing na nga eh. Alam na natin ang dadaanan ng subway, alam na natin, kung kinukuha natin yung counterpart financing, wala magtitiwala sa atin, wala na magpapahirap sa atin. Tapos yung natatapos sana in 3 years, baka 10 years na, hindi pa natatapos. O, isa pang huling comment, ito, maraming mag-criticize sa akin, pero lampake. Galit na galit tayo sa China. Ako, bilinawin ko ha, I believe in an independent foreign policy ha. Independent. Sa Constitution yun eh. Tsaka what reason would I have to side with a country? Wala. Ang loyalty ko sa Pilipinas, okay? Pero meron din akong temporary loyalty kung sino ang katrabaho natin. Pag nagtrabaho tayo sa US at may kontrata tayo, I will be loyal to that contract. Pag may trabaho with China, I will be loyal to that contract. Temporary. Ang permanent loyalty ko sa Pilipinas. Ngayon, sino ang pinakamabilis magtayo ng building? Eh kasi kung facts lang tayo, real talk lang, yung China nung COVID, walang 20 days, meron 20-story building na pinatayo. Tayo in 20 days, tolda, tinayo natin. O again, hindi criticism yan dahil sa Duterte admin yun. Fan ako ni Duterte, alam niyo yun. Pero yung capacity kasi natin, wala pa doon. We did our best. And I commend our government. Especially the Duterte admin, alam niyo namang idol natin yan. Pero, yung capacity nila, magpatayo ng ganong building. Yung subway na tinatayo natin ng mga 10 years, kaya nila ng months. Months. Kung magpakita ang Amerika ng ganyang kakayahan, dito tayo. Kung Russia pa yan, kung sino man yan, Japan, Australia, di ba? May mga tripartite agreements tayo with them. Go! Pero we need to stop being racist. That's my message to everyone. Stop being racist. Pilipino tayo, should never be against a country just because of their race. Case-to-case basis tayo. Maganda ba ang alok ni A, o ni B, o ni C? Doon tayo. So, kunyari, China yan, US, Russia, kung sino man, nag-offer sa atin, kaya namin yan tapusin in 1 year. Kami 8 months. Kami 6. O magkano? Pinakamura. O dito kami sa 8. Hindi na sa 6. Kasi yung 8, matagal-tagal konti, pero mura. O dito kami. O yun. Diba dapat ganun? Iba sasabihin, huwag tayo dyan, singit yan, madaya yan. Saan galing? Yung xenophobia na ganun, mali eh. Mali. And you disabuse your minds. I'm telling you, gawa lang yan ng mga PR machine yung magalit kayo sa lahi. Huwag kayo magalit sa lahi. Case to case tayo kung ano ikabubuti ng Pilipinas. That is my plan sa infrastructure, to study each proposal and to see if it is economically feasible para sa bayan natin.
Thank you po. Thank you so much.